Magagalit na naman sa atin ang China, mga kochero. Bakit? Bakit? Kasi mga kochero, starting April, magkakaroon po ng Philippine, US at French navies to sail in West Philippine Sea for balikatan. Ayun na nga bang sinasabi natin. Ayun na nga bang sinasabi natin, guys. Ayan ang sinasabi natin. Magwawala na naman ng mga pro-China nito. Yung mga na humihimod sa tumbong ni Xi Jinping. Yung mga nakikinabang kay Xi Jinping, magwawala na naman sila, guys. Oo. Pero syempre, tayong mga mapagmahal sa Pilipinas, happy tayo dyan. Hindi dahil sa naghahanap tayo ng gera. No, we're not. It's because, kaya tayo happy dahil dumadami ang mga kampi natin. Oo. Hindi tayo happy dahil gusto natin maipaggera. No. We're happy because we are now developing a feasible deterrent kapag tayo ay pinasok o in-invade. Yan. Oo. Marami nagko-comment tungkol kay Tebes. Na-topic na natin kanina yan. Unang-una nga siya. Oo. Unang-una siya, guys. Tapos na, kanina pa, umpisa. Yeah. Anyway, going back. Ngayon na nga. So, magkakaroon daw ng bagong balikatan. Panoorin natin yung balita. Ng group sailing ang Pilipinas. Magsasagawa ng group sailing ang Pilipinas, Estados Unidos at France bilang bahagi ng maritime exercise sa isasagawang balikatan exercise ngayong taon. Ito ay gaganapin sa unang yugto ng pagsasanay. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, sa taong ito lalabas sa 12 nautical miles na bahagi ng territorial water ng Pilipinas ang group sailing. Parang medyo nakakatakot yun. Hindi kaya medyo nakakatakot yun? First time silang lalabas sa 12 nautical miles na karagatan ng Pilipinas. What does that mean? Pag lumabas ka na sa 12 nautical miles, ibig sabihin, lalabas ka sa territorial sea ng Pilipinas. Take note ha. Lalabas ka sa territorial sea ng Pilipinas. Kung saan, ano yung kasunod ng territorial sea? Contiguous zone. Maikli lang yung contiguous zone. Tapos, you have the exclusive economic zone hanggang 200 nautical miles. Yan. So, medyo parang parang medyo nakakatakot yung gagawin nila. Sana walang mangyaring tawag dito. Encuentro sa dagat, di ba? Sana lang. Anyway, bago tayo magpunta sa ating bago natin pag-usapan ng ating topic for today, tayo muna ay magpapasalamat sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Yan. So ayun, mga kotsero, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede ay magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan at pwede ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo rin ang aking promo code ng Coach Jarrett sa inyo pong unang padala sa Sendwave, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit, partida wala pa yung remittance fees. Kaya mga kotsero, gamitan na sa Sendwave for all of your remittance needs. We will be utilizing the western side of Palawan, extending beyond our 12 nautical miles. Parang excited pa si Sir. Sir, ba't excited kayo, sir? Nakasmile pa kayo eh. So, this is also a new thing that we are doing. We've done group sales before. Okay, but this time we will be going beyond our 12 nautical mile limitation. Kabilang sa mga lalahok dito ang Philippine Navy, US Navy, Philippine Coast Guard, US Coast Guard at French Navy. Ayon sa AFP, nais na iparating ng sandataang lakas na seryoso ang pamahalaan sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Well, the message that we want to send is that we are serious about defending our territory and we have allies. That's basically it. We have allies.
Okay, seryoso kami sa pagde-defend ng aming teritoryo at meron kami mga kakampi. May re-rest back sa amin. Ingat kayo. And the alliance is still going strong. Sa Lawag, Ilocos Norte naman, isasagawa ang sinking exercise. Nasa 16,000. Ako, magwawala na naman si Senator Amy niya. Magwawala na naman si Ime. Sa Lawag, Ilocos Norte daw gagawin yung sinking exercise, guys eh. Magwawala na naman si Senator Amy niyan. Sasabihin na naman yan, ang dami-dami na naman puti dito sa Lawag. Ano naman yan? Diyos ko. Expect nyo na yun, expect nyo na. Ibo ang kabuuang lalahok sa balikatan ngayong taon. 11,000 dito ay American military personnel. 5,000 naman ang galing sa Armed Forces of the Philippines. Nasa 14 na bansa naman ang magiging observer sa nasabing pagsasanay. Karamihan dito ay galing sa mga bansa sa Asia, kasama na rin ang Japan at India. Bukod sa US, magpapadala rin ang Australian Defense Force ng 150 contingent. Sa susunod na linggo, magsisimula ng dumating sa bansa ang ilang Amerikanong sundalo na bahagi ng balikatan. Opisyal na magsisimula ang balikatan exercise sa April 22 at magtatapos sa May 10. Ryan Lacanlale, UNTV. Matagal-tagal, mahaba-haba yung balikatan, no? April 22 to May 10. Medyo mahaba-haba yung balikatan na magaganap. At ang dami nila. Ang dami nila, guys. 16,000 total. 16,000 troops. 16,000 troops daw. 11,000 American military personnel. 11,000 American military personnel. Tapos 5,000 sa ating armed forces. Tingin nyo ba dapat sumama na yung ating mga reservists dito sa balikatan? Palagay nyo, what do you think? Mag-ano tayo, mag-election tayo. Election no? Pa-survey tayo, pa-survey. Start a poll. Balikatan 2024. Yan. Question lang, magpa-survey tayo dito. Sa YouTube. Sa YouTube ang survey wala ako sa Facebook na survey. Sorry. Yan dyan lang kaya ng powers. Oo. Ayan. So may survey tayo sa Facebook. Sa YouTube. Ang question is, dapat bang sumama na or dapat na bang sumali ang reservists? Reservists hindi yung hindi ito yung mga enlisted. Reservists sa balikatan exercises. May dyan. May mag-vote kayo dyan. Vote. Ayan. Okay, game. So 5,000 troops galing sa ating AFP. So 16,000 na yun. 16,000. Tapos, meron pang, sabi kanina, 150 contingent galing ng Australia. Tapos, meron pang 14 countries galing sa ASEAN ang magmo-monitor. Makikichismis. Ano ba yung balikatan na yan? Ano ba yung nangyayari dyan? Oo. Yan. So, makiki-join daw yung mga ibang miyembro ng ASEAN nations. Pero hindi sinabi kung ilan Parang observers lang daw Baka titignan nila kung ano yung dapat ba silang sumali sa ganyan. Diba? Baka. Di ko alam. Siguro. Diba? Tapos, observers, we have about 14 countries. 14 countries that are included in the IOP, International Observers Program. Most of them from ASEAN, but also countries from the region, but not from ASEAN, like Japan, India. Adding that he will have a more detailed list later, sabi niya. So excited sila dito sa group sale. A group sale. Aside from the US military, the US Defense Force will be sending Australian Defense Force will be sending a 150 contingent, while France will be sending a frigate
to participate in the group sale phase of the Balikatan. So, first time daw nilang lalabas doon sa 12 nautical miles. Like I said, in previous exercises, we have been limited to just 12 nautical miles. Now we are encouraging or we are venturing outwards. He added, other group sale participants include the Philippine Navy, U.S. Navy, Philippine Coast Guard, the U.S. Coast Guard, and the French Navy. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang medyo nakakatakot, guys. Yung lalabas sila sa 12 nautical miles. Paano pag pupunta sila sa Pag-asa Island? Diba? Paano pag doon sila pupunta sa Pag-asa? Di ba, ikot sila ng Pag-asa, tapos babalik sila ng Pwedeng ganun eh. We don't know ano ruta nila. But, sana lang hindi magka-enkwentro. Yun lang naman yun eh. Ano maganda? Tingnan natin kung anong gagawin ng China. Puta silang BRP Sierra Madre. Kaya mangyayari, no? Diba? Doon sila mag-group sale. Ikot sila ng BRP Sierra Madre. Ano kayang gagawin ng China doon, no? Parang wag muna nating isipin. Wag muna natin i-risk. Wag natin i-heighten ng tensions. Wag na muna siguro, no? But this is a good practice, di ba? At least, it is, kumaga, kasi this is helping the country, tayong Pilipinas, nakakatulong yan sa pagpapakita ng ating defense posture. Tulad ng sinabi ni PBBM, hindi naman tayo nandito para manggulo. Pinaglalaban lang naman natin yung para sa atin. Yung problema, hindi maintindihan niya ng mga Duterte Balahura supporters. Para sa kanila, nanggugulo ka kasi nagugulo ang mahal naming China. Tulad nitong mga to, taga SM Maniac ulit. Ayan, panoorin natin to, balita na to. Pinangangambahan ngayon ng isang law expert na muling maulit ang martial law sa Pilipinas. Kung bakit? Alamin natin sa report ni Val Divina Gracia. Tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Ito ang tanong ngayon ni dating presidential spokesperson at international law expert Attorney Harry Roque kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito na naging pahayag ng Pangulo nitong nagdaang mga araw na pwersahang kinuha ng China ang ilang bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Roque, matagal na ang tensyon sa WPS ngunit ngayon lang niya narinig ang salitang annexed. Hinala tuloy ni Roque, may ibang layunin dito si PBBM. Kapag sinabi mong annexation, parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas. Ang China sa Pilipinas. Matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni Presidente na nag-a-annex na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdedeklara ng martial law? Ang pangit ng sinabi ni Attorney Harry Roque. Medyo pangit lang. Kasi ang rationalization niya, pag-rationalize niya doon sa sinabi niya is dahil matagal nang merong nasa mapa ng China yung mga disputed islands diyan sa West Philippine Sea. Bakit ngayon lang doon nagsalita si PBBM tungkol diyan? Natural, ngayon lang siya presidente. Ano naman doon siya magsalita nung bata pa siya. Di ba? Nung senador siya, nung governor siya, o whatever. Ngayon siya presidente. Ngayon may bigat yung message niya, yung kanyang mga salita pagdating sa foreign policy. So ngayon niya sasabihin. Pinansin niyo lang ngayon kasi ngayon may bigat yung sinasabi niya. Oo. At saka ang pangit lang nung logic na matagal na yan nasa mapa ng China, ganyan. Paano yung mapa natin? Paano yung matagal nang nasa mapa natin? Keberna, wala nang pake. Hayaan na natin. Tagal na nasa China eh. Alam nyo, ang swerte-swerte nitong China, no? Kasi dito sa Pilipinas mismo, nakakuha sila ng mga sympathizers. Yung maaawa sa kanila. Kawawa naman ng China kasi sa kanila dapat yun kasi nasa mapa nila yan eh.
Paano naman tayo sa Pilipinas? Paano yung nasa mapa natin? Paano yung claim natin paano yung sovereign rights natin as afforded by UNCLOS? By the recognized international law? Paano yun? Wala na. Iyak na lang tayo, gano'n. Pag pumasok na ang China sa Pilipinas, wala lang. Lahat tayo, baw. Tapos sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters, di kayo yung lumaban, ganyan. Oo, kasi kami talaga ang lalaban kasi wala kayo dito. Whether we like it or not, pag pinasok ang Pilipinas ng Chino, ng Chekwa Communist Party, wala kaming choice. Lalaban talaga kami. Wala kaming choice. Pag nagtawag ang presidente na ang lahat ng adult na babae at lalaki ay magsisilbi sa military dahil pinasok na tayo ng China, wala kaming choice. Wala kaming choice. Lalaban kami. Whether we like it or not. O, tapos idedepensa nila. Kung pwedeng iwasan, di ba? Umiiwas nga tayo eh. Sino ba yung provoke ng provoke? Si China. Sila yung pumapasok. Hindi naman natin pinapasok teritoryo ng China eh. Sila yung pumapasok sa teritoryo natin. Tapos dadalhin nila yung kwentuhan. Ay, imagine ko na kung paano tatakbo yung nito, usapan ko kaharapan DBS eh. Dadalhin nila yung kwentuhan sa usapang teritoryo. Bakit? Teritoryo ba natin yung West Philippine Sea? Di ba nga, low island features lang yan, ganyan. Hindi yan nagke-create ng territorial waters. Oo nga, ba't si China nagke-claim ng territorial waters yan? Bakit sila nagke-claim ng territorial waters yan? Kung low island, kung low tide elevation lang yan, low tide features lang yan, ba't kine-claim ni China na teritoryo nila yan? Diba? Sinasabi nila, we will exercise our sovereignty in our territories. Ba't nila kine-claim na teritoryo yan? Yun. Palibasa na bisto kayo. Bistado yung panahon ni Digong na meron siyang agreement sa China na hindi gagalawin ng BRP Sierra Madre. Nabisto kayo na nung panahon ni Digong, naglagay siya ng Chinese sa loob mismo ng PCG, ng Philippine Coast Guard. Nabisto kayo na hanggang ngayon, nakikipag-usap kayo sa China for whatever reasons you have. Bistado kasi kayo. Tapos magagalit kayo pag tinawag kayong makapili. Wala kaming choice. Kaming mga nakatira sa Pilipinas, kapag pinasok ng China ang Pilipinas at nag-declare ng state of war, lahat ng lalaki magsisilbi sa military whether we like it or not. Hindi naman natin kontrolado yung China eh. Tuloy natin. Sa ilalim ng saligang batas, maaari lamang anya na magdeklara ng martial law kung mayroong panglulusob na isang dayuhang bansa at paghimagsika ng mga Pilipino. Martial law naman ang nakikita ni Roque na opsyon ng administrasyon upang manatili sa pwesto ng mas matagal na panahon. Samantala, sangayon naman ang geopolitical analyst at historian na si Professor Herman Laurel sa pananaw na ito ni Roque na gamitin ang issue sa WPS upang magdeklara ng martial law si PBBM. Ang pangambala ngayon ni Laurel ang tila pagiging tuta ng Pangulo ng mga Amerikano. For one whole year now, wala po siyang isang salita na maaasahan po na totoo. Hindi natin alam kung anong nasa likod ng ulo niya. Pero malinaw na ang anino po doon anino ng Uncle Sam na gumagalaw. Posible anya na malagay sa peligro ang bansa kung patuloy na uudyukin ng Amerika na magkaroon ng gyera sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Walang yung nasa isip ng Estados Unidos, expansion of the war to World War III, at gipitin ang bansang Pilipinas sa kahirapan pong hinaharap po ng marami. Sa halip naman ang issue sa WPS ang pagtuunan ng pansin ng administrasyon, bakit di na lang anya tugunan ng gobyerno ang hinaing ng taong bayan batay na rin sa resulta ng mga nagdaang survey?
Talaga pong walang relevance po itong ginagawa ng pamahalaan natin na pupunta to talk about security with the Czech Republic, with Germany, and so on and so forth. Ang layo po talaga sa talagang kailangan po ng bayan, which is economic development, livelihood development, at pagkaangat po ng kabuhayan ng taong bayan, pagbibigay ng abot-kayang mga pagkain, bigas in particular. Sa huli, nagpapasalamat si Professor Laurel sa SMNI kay Pastor Apollo C. Kibuloy at Bida na dating naman si Pangulo SMNI. Rodrigo Duterte na tumutulong Hayop. na maliwanagan ang sambayanang Pilipino sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan. Para sa Diyos. Migil kayo. Ang hilig niyang magtayo, ng bangko, magbuhat ng bangko. Sa SMNI. Anyway, sabi daw ng survey, kasi sabi ni Herman Chu Laurel sabi daw sa mga survey, hindi naman daw yan ang kailangan ng mga Pilipino. Totoo naman, hindi lang naman kasi yan ang kailangan ng mga Pilipino. Hindi dyan natatapos ang pangangailangan ng mga Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, mga kotsero, meron ding ibang mga iniisip. Maliban sa pagkain, sa tubig, ganyan-ganyan. May opinion din ang mga Pilipino tungkol dito sa West Philippine Sea, Herman Chu Laurel. Ang ayaw nyong tanggapin o ayaw nyong i-admit sa inyong mga sarili ay 8 out of 10 Filipinos want the Philippines to work with US on West Philippine Sea road. Ay tanggapin, sakit sa ulo, di ba? 80% ng mga Pilipino ang gustong makapartner ang Amerika na bigyang tugon ang problema dyan sa West Philippine Sea. This is not America pushing the Philippines to war. No, it's not. This is what the Filipinos want. Ito ang gusto ng bayan. Hindi kayo masusunod. Hindi kayo masusunod. Hindi yung mga propagandista nyo masusunod. Hindi yung amo nyo doon sa China ang masusunod. %, 8 out of 10 Filipinos. Ito pa. Survey says, 7 in 10 Filipinos, this is a more recent survey, willing to defend nation from foreign enemy. 70% ng Pilipino. Again, mga kotsero, hopefully hindi umabot sa ganitong punto na kailangan nating ipagtanggol ang ating bansa. But when push comes to shove, ang sabi ng mga Pilipino, oo, ipaglalaban namin ang bansa. 70%. Huwag niyo tong gamit. Nakakasawa na yung yung argumento na US, etc., etc., etc. No, it's not. It's no longer about what the US wants. This is about what the Filipinos want already. Hindi na to gusto ng Amerika. Ito na yung gusto ng mga Pilipino. So you either get with the program or you leave the Philippines, puntahan nyo yung mga amo nyo sa China. BRICS Manila pa kayo, hindi naman tayo member ng BRICS. Si Roque, sinasabi niya, mga Pilipino gagawin lang bala ng mga etc., etc. Uulitin ko lang yung yung illustration ko nung nakaraan. Sabihin natin ganito. Kinayaan natin sila sa West Philippine Sea. Hindi natin pinakailaman. Okay. Tahimik. What if? What if lang naman? This is speculative. What if? Dumaong sila sa Palawan at magtayo ng base. Hindi natin kaya labanan. Isang missile lang. Ubus tayo mga Pilipino. Kaya na natin. Isang ano lang naman eh. Isang ano lang naman. Isang base militar lang naman. Yan na natin. Tumawid
sa bandang Visayas. Isang base militar ulit ng China. Hindi, hayaan na natin. Isang missile lang, ubos tayong lahat eh. Hayaan na natin. Dalawa lang naman eh. Hanggang tumawid ng Luzon, tumawid ng Mindanao. Happy mga taga Davao. Matagal na silang gusto maging probinsya ng China eh. Eh paano yung iba? Kailan ka magpo-pushback? Kailan ka magpo-pushback? Pag nasa Maynila na sila? Ganun ba yun? Pag nasa Maynila na? O gagamitin niyo pa rin yung dahilan na isang missile lang tayo, ubos tayong lahat? See? Tapos sasabihin niyo sa amin, sasabihin niyo sa mga Pilipino, dapat kasi we are friends to everyone, enemies to none. Balikan natin yung panahon ni Xi Digong. Totoo ba yun? We are friends to everyone, enemies to none? No. We're friends to China. And we're enemies to the West. The whole of the Western, all of the Western countries. Panahon ni Digong. Ano nangyari? Nangako ng $24 billion ba yon? Tapos nakuha natin less than 5%. Husay naman ang presidente nyo. Husay. Tapos sabi nila, gagawin daw pretext to martial law, di ba? Sabi ni Attorney Harry Roque. Ito yung constitution natin tungkol sa sa martial law. Ito yung provision. Article 7, Section 18. So, yung presidente shall be the commander-in-chief of all armed forces of the Philippines, and whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or suppress. Prevent or suppress lawless violence, invasion, or rebellion. Uy, meron nga invasion dito. Baka nga, totoo yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Baka nga. Oo. Gagamitin niya yung martial law para palawigin pa yung kanyang termino. Pero wait lang. Nakasulat din kasi dito, in case of invasion and rebellion, when the public safety requires it, he may, for a period of 60 days. 60 days lang ha. 60 days. Suspend the privilege of writ of habeas corpus or place the Philippines or any part thereof under martial law. Palawigin yung termino. Paano? Sa 60 days? Pahabain niya yung term niya ng 60 days? Seriously? Ito yung magiging pretext ng pagpapalawig ng termino ng isang pangulo? 60 days? I think kung kailangan palawigin ang termino, he would need more than 60 days. Seriously, 60 days? Ano pa? Within 48 hours from the proclamation of martial law or the suspension of the writ of habeas corpus, the President shall submit a report in person or in writing to the Congress. Halimbawa, nag-declare si Presidente ngayon, martial law tayo, 60 days. Martial law. After 2 days, kailangan pumunta ni Presidente sa Congress at magpapaliwanag. Sasabihin niya, ito yung nangyari sa 2 araw ng martial law. Itutuloy ba natin tong 60 days o hindi? Ngayon, sabihin niya. Tapos, the Congress voting jointly or by a vote of at least a majority of all its members in regular or special session may revoke such proclamation, which revocation shall not be set aside by the President.
So, pwedeng sabihin ng Kongreso after 2 days, Mr. President, mukhang you jumped the gun. Mukhang masyado kang mainit. Oo. Baka naman pwedeng itigil na muna natin yung martial law mo after 2 days. Ano ngayon yan? Eto pa. Upon the initiative of the President, the Congress may, in the same manner, extend such proclamation or suspension for a period to be determined by Congress if the invasion or rebellion shall persist and public safety requires it. Okay. So, ibig sabihin, si Kongreso din pala ang magsasabi kung i-extend pa yung 60 days. Eto pa. A state of martial law does not suspend the operation of the Constitution, nor supplant the functioning of the civil courts, nor legislative assemblies, nor authorize the conferment of jurisdiction on military courts and agencies over civilians where civil courts are able to function, nor automatically suspend the privilege of the writ of habeas corpus. Walang magbabago as far as the Constitution is concerned, as far as the civil courts are concerned. Wala na yung military courts, di katulad ng panahon ni Apo Lakay na yung mga civil courts, di ba, naghalo-halo. Civil tsaka yung military courts. Halo-halo. Oh. Wala na yung ganun. So parang malabo yata yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Paano mo mapapalahawig ang termino mo sa 2 araw? And even if pumayag ang Kongreso after 2 days, hanggang 60 days lang pala ang pinakasagad. At ang extension nito ay nakadepende pa sa Kongreso. So kahit sabihin ni Harry Roque na invasion ay nandiyan sa probisyon ng ating martial law, parang napakalabo yata ng gusto niyang mangyari. Oo. Ito pa isa. Alam niyo ba, mga kotsero? Just in case hindi niyo alam. Section 23 ng Section 6 ng Article 6 ng ating Constitution. The Congress by a vote of 2/3 of both houses in joint session assembled, voting separately, shall have the sole power to declare the existence of a state of war. So kapag pinasok tayo, mga kotsero, ng China, halimbawa lang, nagkaroon ng invasion, si Kongreso lang ang pwedeng magsabi kung tayo ay papasok sa state of war o hindi. So hindi pa rin makakapag-declare ang presidente ng martial law kung wala tayong invasion. Kahit may invasion pala. Physical invasion. Bakit? Magde-declare niyan si Congress ng state of war. So, paano ngayon yan? Alam nyo, mga kotsero, siguro, if the times were different, if the times were, for example, nung panahon nung 1986, malamang sa malamang, makakakuha pa sila ng bola. Uubra pa yung bola nila. But times are different. Ordinary people, mga hampas lupang tulad natin, ay maaaring makapag-research na. Maaari nating malaman ang katotohanan sa mga nagaganap. Pwede tayo magbasa ng iba't ibang mga impormasyon. Malalaman natin kung tayo'y binobola o hindi. So, kayo na ngayon na mag-decide. Feeling nyo ba binobola kayo o hindi?
Kayo na lang mag-ano yan. Kayo na lang ang mag-decide dyan. Survey says, uy, ang daming votes. 600, 615, 619, 620 votes. Stop na natin to sa 620 votes. And poll. Ito yung survey says natin. Survey says. 621. Saan yung survey? Wait lang. Labas natin yung survey. Wait lang ha. Yan. Save. Desktop. Save. Save. Kinukwento ko rin sa inyo yung steps, di ba? Wait lang. Desktop. Save. Yan. Survey. Survey says, mga kutsero. Wait lang. Binobola. Binobola tayo. Makainis, no? Survey says, dapat ba sumama na ang mga reservists sa Balikatan 2024? 621 votes, 91% said yes, and 8% said no. Oh, interesting. There's an 8% who said no. Pero okay lang yun. Kanya-kanyang opinion, di ba? I'm leaning towards, yes. I'm leaning towards, I think, yung mga reservists should start training with what do you call this? Military. Ako nga, iniisip ko pa, baka kailangan na rin natin ng mandatory military service para sa mga college students. Di ba? Or pag-graduate mo ng college. Or, di ba sa Korea, tsaka sa Korea yata yun yung pagtungtong mo ng 20 years old, kailangan mag-serve ka sa sa military. I think we should start considering that dito sa Pilipinas. Kasi yung sitwasyon natin sa Pilipinas is starting to become yung national security natin is starting to become more important. So not necessarily draft Aisha, no? Hindi not necessarily draft, but mandatory military service. So yun. Just so we can have the warm bodies. Hirap kasi walang warm bodies eh. Tulad nito, yung sa Balikatan natin, ilan lang yung umattend? 5,000, di ba? Parang so ayun na nga mga kochero, huwag niyo po kalimutan manood uli sa atin bukas. I will be here again tomorrow sa ating pong next Ghost Giant Live. Alright, so God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?